guys, tamad-tamaran day again. And dahil tinatamad ako at sumasakit ang aking mga katawan, ako ay nag-call out. Yun tayo. O, diba? Hindi naman masamang mag-call out basta meron kang at saka hindi mo feel mag-work, diba? Kapag di natin ma-feel pag hindi natin feel mag-work at tayo ay pagod, ang isip natin pagod at ang katawan natin pagod, naku, hindi masamang mag-relax-relax pag may time. So, ayan. At dahil wala tayong magawa at scroll ko ng mga Facebook at TikTok. Ayan, wala akong nakikita kundi mga vlog ng mga Filipino foods. Hindi siya Filipino foods, mga Filipino vlogger. At ayan, ito trending. Nakikita ko to trending kay Naomi ba yun? Ayan. So, sa kanyang street foods. At gagawin natin yung samyang omelette. Di ba kasi kahit si Ivana nagpunta dun? So, ayun, try natin siya. Sabi ko, parang gusto ko siyang i-try. Tingnan natin. So, kasi na-try na natin yung una yung Dubai-Dubai. Di ba? Dubai-Dubai, chewy, choco. So, wala na yun. Kasi kami nagsawa na sa dami ng nagawa ko nung last. Sawa na ako at saka mahal-mahal na ng ingredients. So, eto, try naman natin ang samyang! So, ayun na, naluto ko na ang kanyang samyang. Yan, hindi ko nilagay lahat yung kanyang spicy kasi ayoko na masyadong maanghang, di ba? Hindi happy pag masyadong maanghang. So, ayan, gagawin na natin yung kanyang omelette. Ano lang? Nagawa tayo ng dalawa. Siguro dalawa? Dalawa. Yan. Yan, so, yung hotdog, meron ako na-boil kanina, of course. O, diba? Ayan. So, stay lang siya. And, next, cheese. So, ayan. Oh, yeah. Ano tayo? Ganyan, diba? Tapos, lalagay na natin yung kanyang samyang. Wait. Kunti lang. Parang na ano. Parang na. Tapos, oh, yung ito, hotdog. Oh. Parang ang ano, parang ang tapos cheese. Alam mo naman tayo, basta pagkain, gaya-gaya, puto maya. May mga trending. Kasi yung Facebook account ko, location pa rin siya sa Philippines. So, parang Pilipinas, yung mga food vlogger sa Pilipinas, parang yung nakikita ko. Siyempre, naku-curious tayo sa mga pagkain kung talaga nga bang masarap. Diba? Parang pumalpak yung pagkakaano. Hindi siya nag-firm. I don't know. Hindi siya nag-firm. Ganon. Tapos, ko alam. Dapat baliktad. Dapat baliktad pala. Wait. Ano? Hindi masarap. Dapat pa ganun, no? Pero okay na yan. Tapos kasi, ang ilalagay nila sa ibabaw. Ano mong nilalagay nila sa ibabaw? Yung crushed ano? Yung crushed na seaweeds. Pero wala akong crushed seaweeds. Ito na lang. So, diba? Ah, tapos mayonnaise. Wait lang. Wait lang kayo. Ah, mayonnaise. Wait lang, I forgot the mayo. Eto na. Yung mayo, yan. And then, next. Ayan na, yung mga crushed ano na. Pero marami na to. O, diba? Yeah. It's okay. Ito na ang aking samyang omelette. It's time to It's time to wait lang kasi hindi nakagitna yung ano ko. It's time to taste. Ay, tikman natin. Sarap, panay cheese yung nalalasahan ko ah. Ang liit na kutsara ko. So he walked away even before the surprise could start. But still, she didn't get even a single like and subscribe. This girl jokingly cracked a few eggs. Pwede na, sarap. But a bit of the egg white stuck to his fur. She quickly cleaned it off and, as a way of apologizing, decided to give the kitten a small surprise. However, before the surprise even began, the little cat got scared. She gently held him and tried to calm him down. When he carefully looked at the thing placed in front of him with
Yummy! O, diba? Kaya ngayon, no to diet tayo. Ayan o, gaya tayo ng mga trending. Sarap. Okay na din. Binibenta ata to dun sa street food si Naomi. Parang 200 isa. Isang ganyan. Naku, pag kaya nyong gawin nyo na. Gawin nyo lang. O, diba? Sarap. Yummy. Yummy. Ay, wait lang. Ayun Ito lang. pala ako tapos. Alam niyo kung bakit? Yung ginawa kong samyang, binigay ko na lang sa anak ko kasi ma-cheesy siya masyado. And, basta ewan ko, may kakaiba siyang hindi ko gusto. Naumay agad ako. Mas gusto ko kasi yung mga yung parang mga ganito. Try naman natin itong isa. O, diba? Dahil tamad-tamaran day, alam mo ang tamad-tamaran day, yung dito ka lang sa bahay, wala kang gagamin, after mo mag-grocery, ayan, titingin ka kung ano mga pwede mong lutuin, ganyan, o diba, ang galing. So, try ko na lang muna to, parang mas bet ko to, na kasi ayoko yung masyadong matamis, ayoko yung masyadong, ma-cheesy kasi siya masyado, yung, alam mo yung nakakaumay, yung ginawa nating samyang ngayon, nakakaumay naman siya, hindi siya yung para mag-take to ka. Siguro, after a week, ikikrave mo siya, pero hindi siya para pag kumain ka na tapos magte-take to ka pa. Hindi siya. Para sa akin lang yun. For me only, ha? Yun ang feeling ko. So, ito. Tatry ko to. Eunice, can you give me chopsticks, please? Thank you. O, diba yung anak ko? Mag-kimchi noodles tayo. So, meron akong noodles, beef. Itong bagay na ito, beef. Beef noodles, tsaka itong kimchi. Kimchi, ayan. Mag-kimchi noodles tayo. So, yun. Binigay ko kay JM sa aking anak yung samyang. Naghati kami. Medyo naumay ako. So, dito naman tayo. Diba? Parang mas masarap to. Alam nyo kasi, alam nyo kasi, ang kagandahan dito sa Amerika, kapag may mga kinikrave ka or may gusto kang itry na food, mabibili mo kaagad kahit wala kang money. Kasi dito may credit card. Credit card. Pag meron kang credit card, parang syempre, at saka pag may trabaho ka, syempre, hindi ka nag-worry na wala kang pambili kasi pwede mo siyang gamitin. Kasi babayaran mo naman siya before the due. At alam mo namang may pambayad ka kasi may trabaho ka, di ba? Unlike sa Pilipinas, minsan kasi parang, nagkikrave ako, parang gusto ko siyang itry, ganun. Dati, parang may gusto akong itry na pagkain. Yung mga ingredients, super mahal. Hindi ko na siya natatry. Kasi nga, alam niyo naman sa Pilipinas, kahit may trabaho tayo, kahit may business tayo, alam mo yung, sapat-sapat lang, wala tayong magiging extra sa mga natin, sa mga kinikita natin. Ewan ko bakit ganun sa Pilipinas. So, hindi ka nakakaipon. Minsan ka lang talaga nakakakain ng mga super gusto mo, pag as in may extra ka, ganyan. Diba? Unlike dito, na anytime, gusto mong bumili ng, yung nagkikrave ka kung anong kinikrave mo, punta ka lang sa grocery, swipe ng card. Hindi ka nag-aalala. Kasi nga, may trabaho ka. Diba? Meron kang regular income. Ganun yun. Kahit maraming bayarin. Sa Pilipinas kasi wala. Wala opportunity talaga dun. Alam mo, kahit may business ako dun sa Pilipinas, parang yung sapat-sapat lang, yung kinikita ko, napupunta lang sa pang-araw-araw namin, sa tama lang na pang-bills, minsan nakakautang ka pa. Diba? Kasi kulang. Ganun na nangyayari. So, we are lucky we are here in the land of opportunity. Ganun. So, dapat sa Pilipinas nga din ganun, no? Kikita mo, ang daming masisipag sa Pilipinas. Pero, wala. Doon, tatrabaho sila, minimum wage lang sa Pilipinas. Tapos, ang sahuran doon per day. Unlike dito na per hour, ganun. So, nanginayang ka. So, bawat minuto dito mahalaga. Yung iba, nagpa-part-time na sila kahit 4 hours, 6 hours, ganyan. Meron nga, mga 3 hours lang, part-time nila sa iba. Kasi, sayang, per hora ang sweldo. Hindi kaya sa Pinas na isang buong 8 hours yon. Minsan nga, yung iba, gaya ng mga security guard, diba? Naku, dito ang security ang galing. Nila, per hour. Sa Pilipinas, minsan, buwanan yung sweldo. Tapos, overtime pa sila. Tapos, hindi sila nabibigyan ng sapat na, talaga, na sahod, tsaka benefits. Which is, sa totoo lang, sa Pilipinas, maganda sana kung walang nangungurakot talaga. Kaganda ng Pilipinas kung walang kurakot Kaya mga hospital, mga eskwelahan. Kaso, yung dapat na ipondo nila sa mga yan, wala na, nakukurakot kasi.
Kaya, tayo magagawa. So, yun lang, let's eat na. Dami ko nang nachichika sa inyo. So, kain na lang tayo. Yun na lang! Bye! Mas masarap pa to. Actually, kung i-compare ko dun sa ginawa kong samyang. Hindi sa pag-ano. Yung mga cheese lover siguro. Yun. Gusto yun. Pero ako, cheese lover din ako. May din ako minsan. Yung mga pizza nga, pag umorder akong pizza, gusto ko yung pizza lang na 5 cheese, mga ganun. Pero yung doon, nakakaumay. Kaya ito, mas okay na to. Ito kasi may asim siya, meron siya, ano doon yung kimchi. May asim, may ano, so, yan, mas okay. Mas bet ko. Yun lang, bye-bye.